Evangelist Church will join INC their massive rally gathering. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Nagsalita na ho, set aside politics, panawagan ni Archbishop. Yung yung mga congressman na iba who other about impeachment complaint. So, yun, maghintay lang tayo next week kung itutuloy. Pambihira nga naman, pagka nga naman tinamaan ka ng magaling, ibang klase ho talaga tong mga tao na to. Hindi pa ho sila kontento doon sa dalawang impeachment complaint. Meron pa daw hong maghahain na isa. So, tatlo na yan. Ibang klase ho talaga mga kababayan. Mamaya ho, pag-usapan natin yan. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, sa mga bago lang sa PH Update, baka naman, nga, magpapasko na ho. Isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan sa mga nagpapakulay kay Ma'am Zenaida White. Sa susunod na video ko na ho kayo iisa-isahin. Maraming salamat ho sa mga nagpakulay. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Para kayo ho, para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. I-click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, nagsalita na ho yung iba't ibang mga religious group at yung iba't ibang mga grupo sasali daw sa gagawing pagkilos, pag-rally ng mga kababayan natin Iglesia ni Cristo. Evangelist Church will join INC their massive rally gathering. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Talaga hong ito naman wala naman ho tayong dito. Nandun lang ho tayo sa pinaglalaban. Nandun lang tayo sa diwa ng rally na isinasagawa ng INC. Again, ulitin ko doon sa mga naunang video natin, sa mga sasali, makipag-coordinate ho tayo ng maayos, respetuhin ho natin yung diwa ng rally na isasagawa ng INC. Huwag ho tayong magbida-bida. Okay? Huwag ho tayong magdala ng kung ano-anong placards. Okay? Kung ano lang yung panawagan, huwag ho tayong lumampas doon. Mahirap na kasi maraming bida-bida Mahirap kasi baka imbis na mapabuti yan, yung gagawin na rally gathering na yan ng INC, mapasama dahil lamang doon sa mga sumali. Hindi naman sila mga miyembro ng INC. Tayo hindi miyembro para hindi ho magkagulo-gulo o magkasiraan o baka magkaproblema pa yung pagsama ng ibang mga grupo dito sa gaganaping rally na to. Magkaroon ng maayos na komunikasyon para hindi mapurnada ang gagawing rally na yan. Nakakaya din yung mga sasali, mahiya naman nakakaya dito sa mga kapatid natin kababayan nating INC. Ayun na nga mga kababayan, itong si Archbishop humuod, nagsalita na ho, set aside politics, panawagan ni Archbishop humuhod sa pagbabangayang politiko. Naku, hindi naman si BP yung nakikipagbangayan. Linawin ho natin dito. Si BP yung walang humpay na binabanatan ng mga walang yang crocodile diyan sa House of Representatives. Set lang ho natin yung yung record ng diretso. Ang mga bumabanat lang ho diyan sa House of Representatives. Pagka nakikita kong umiikot sumasaya ho tayo kaya paikutin ho natin ng paikutin. Mantakin nyo, 691 na pala ho tayo, palakpakan, di ba? Again, balik ko tayo. Sino ba naman yung bumibira sa politika? Sino ba naman yung nandudurog kay BP Sara? Di ba? Administrasyon. Yung panawagan na yan, hindi naman intended para dito kay Vice President Sara Duterte at para sa mga taga-suporta niya na kagaya sa PH Update. Tayo ho naman, di naman natin binibira yung mga yan kung hindi bibirahin si BP Sara. Yung gano'n lang naman kasimple. Yung mga iyakin na congressman, kung ayaw nyong nababanatan sa social media, tigil-tigilan yung mga kabobo. Sorry. Tigilan nyo yung pagbanat nyo kay BP Sara. Kasi pagka binanatan nyo si BP Sara, wala ho tayong nakikitang rason para banatan nyo itong isang vice president na wala lang hinangad kundi magtrabaho at magbigay ng serbisyong walang kulay para sa ating mga kababayang Pilipino. Eto mga kababayan, itong matindi. Ito ho, si Attorney Trixie. Mali ito, basahin natin dito sa malaki. Ito ang pinaka-latest na update, kaugnay dyan sa nakikita nyong larawan na yan. Former Malacanang Press Secretary Trixie Angeles Cruz
attend a hearing in NBI Cybercrime Division after she was summoned in their investigation on the threats made by VP Sara Duterte. She says she attend the VP's press conference as a political bragger. Totoo naman ho yung mga kababayan, buti na lang, no? Hindi tayo kasali dyan. Pero yung mga hindi kasali dyan, ang tumatrabaho naman anong pangalan to? Si Ace Barbers. Yun naman ho nagmamalain sa Twadcom. At speaking wala yan, naniniwala tayo na malalagpasan yan ni Atty. Trixie Cruzangles. At ito ang matindi dito mga kababayan, no? Ito ang matindi dito. Hindi ho yan. Ito yan. Ito. Ayan ho mga kababayan, breaking news ho ito. Quadcom mayroon ng partial committee report kasunod ng 12 pagdinig barbers. Malapit nang matapos yan. Akala ko bang marami pa kayong gustong marinig ng mga resource person dyan. Tatapusin nyo na. Akala ko po papupuntahin nyo pa dyan si Tatay Digong, iimbitahan nyo pa siya. Anong nangyari doon sa huling hearing nyo? Hindi na ho natin ginawa ng reaction video yun eh. Yung pinakahuling hearing ng Twadcom, hindi na ho natin ginawa ng reaction video. Hindi dahil sa walang manunood. Marami hong manunood doon. Sa totoo lang maraming manunood. Pero hindi na ho natin ginawa ng kasi napakita na natin sa ating mga kababayan na yung ginagawa nila sa Quadcom, walang kwenta sa pangunguna nitong si Ace Barbers. Naku, baka magalit sa atin. No? Based on my own opinion. Walang kwenta. Kasi mga kababayan, mantakan nyo, ang haba ng oras ng pagsasalita nitong si Antonio Trillanes, binigyan ho siya ng ganong kahabang oras, bandang huli, yung mga congressman na, binibira ho niya. Anong klaseng kabalbalan yun? Kinuha niyong resource person para birahin si BP Sara, bandang huli, yung mga kasama niyong congressman, babanatan din pala itong si Antonio Trillanes. My goodness, mahiya naman ho kayo sa mga balat nyo. Mahiya naman ho kayo. Eto, mga kababayan, nagsalita na. Mamaya na ho siguro ito. Mamaya na ho natin pag-usapan itong mga banat nitong si Atty. Lambino, no? Kaugnay dyan sa mga kaganapan na yan. Sa susunod na video na lang ho yun, mga kababayan. Rekta na ho tayo, dito sa pangatlong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi na ho talaga sila natuto ng kanilang leksyon. Ang sabi ho pala sa batas, base dito kay Congressman Rodante Marcoleta, pwede lamang magsampa ng isang impeachment complaint. Nakailan na ho sila? 2. So, ibig sabihin, yung isa, wala na kagad kwenta. Nasa sa batas isang beses pwedeng sampahan ng impeachment complaint kada isang taon. Ilang beses? Isa lang. Nakailang beses na sila? 2. So doon lang tayo sa isa. Lahat ng isasampa, wala nang kwenta. Pero kahit na walang kwenta, pakinggan pa rin ho natin itong balita na to. Okay? Kinukonsidera ng isa pang grupo ng mga kongresista na maghain ng isa pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at isabay ito sa pag-transmit sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez sa susunod na linggo. Ibang klase, di ba? Talagang hindi pa ho sila nakontento dun sa dalawa. Kailangan nilang tatatluhan pa nila. No? Tayo, di naman abogado. Nakinig lang tayo kay Kong Marcoleta. Base sa sinabi niya, isang impeachment complaint lang. Nakadalaw na sila. Balak pa na ho nilang tatluhin yan. Di ho natin alam. Pagka pinirmahan lahat yan ni Tambaluslos, tapos magkakaparehas yung mga ebidensya kada impeachment complaint, para ho sila mga tanga. Ba't hindi na lang kayo mag-usap-usap, i-consolidate nyo sa isang impeachment complaint para talagang solido? Tinuturuan ko na nga kayo. Di ba, mag-usap-usap kayo dyan pa lang sa paghahain. Nakikita na natin na merong mga grupo na gustong magpabida at magpapogi. Dyan pa lang sa paghahain, wala pa ho tayo sa pagtalakay dito. Doon pa lang sa paghahain, pataasan na ng ihi. Di ba? Tuloy. Konterma ito ni House Secretary General Reginald Velasco at bagamat hindi sinabi kung ito ay mula sa majority bloc. Kasalukuyan pa ang pinag-aaralan ng legal team ng Kamara ang naunang 2 impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Kami lang ang nag-decide, ako lang nag-decide na in fairness naman, let's respect yung mga congressman na iba who other about impeachment complaint. So, yun, maghintay lang tayo next week kung
kung itutuloy. Pa-showbiz naman tong si Reginald Velasco, no? Maghintay pa daw tayo until next week. Masyado naman siyang pa-showbiz. Tigilan niyo yan, sir. Ngayon pa lang alam na namin, nanonostra na namin, na itutuloy talaga yung impeachment na yan. Sino nagsabi? Sino nagre-ready sa Senado? Si Senator Amy Marcos, tuloy ang impeachment. Naghahanda na sa Senado para isend nila doon yung complaint impeachment article of impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ayun na nga mga kababayan, ito na nga ho ba yung ano natin dito. Dito tayo sa kapihan. Marami nagko-comment nabasa natin. No? By the way, doon sa mga kababayan nating INC, no? Meron hong INC sa Singapore, meron sa Canada, meron sa iba't ibang lokal sa Pilipinas, nagko-comment sa mga video natin. Ano lang naman ho ito, kumbaga, tayo na-appreciate lang ho natin yung ginagawa ng INC na lumugar doon sa tama. Kasi marami hong ibang mga religious group ngayon, di natin alam. Siguro wala ho silang lakas ng loob kagaya ng ipinakita ng INC, kaya mapahanggang sa ngayon saludo ho tayo. Iba ho kasi pagka nauna yung mga susunod dahil may nauna. Ganun ho yun mga kababayan. Kaya yung believe natin, yung pagtingin natin dito sa paglabas ng INC na to, sobrang bumilib po tayo. Iba yung nauna Iba yung ikaw yung starter, ikaw yung nauna dun dito sa ano na to, dito sa napakagandang panawagan na to. Tayo taga-suporta ni VP Sara, masaya tayo sa panawagan niya na to na yung itigil ya ang ano na yan, ang impeachment na yan, yung panawagan nito. Kahit naman yung panawagan ni President Marcos, sangayon tayo dun Yung mga loyalista ba, di kayo sangayon doon? Ayaw nyo yung panawagan. O ibig sabihin, di kayo loyal. Ibig sabihin, mas loyalista pa kami sa mga loyalista, ganon. Kasi kami naniniwala doon sa sinabi ni Marcos Jr. na yung impeachment na yan, waste of time. Di ba? Kami pa, walang yaw talaga itong mga loyalista na to. Kailan nyo susundin yung sinabi nitong si Marcos Jr. pagka nabigyan kayo ng panibagong chating? Sa akin si Pao, kaya di naman kaya sa A30. Kami walang kota-kota sa amin, walang 15-30. Paglabas pa lang ng statement ni Marcos, palakpakan na kagad. Kahit na alam namin na palipad hangin lang yun, pinalakpakan namin, di ba? At yung INC, rinirespeto natin yung tayo nila na sang-ayunan, paboran yung desisyon na yun itong si Marcos Jr. Eto na ho, punta ho tayo. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Namnamin nyo muna yung kilay. Ako nang toko, Brad. Macho ka, di ba? Tingnan mo tuloy. Kulay green yung kilay mo, kulay black yung buhok mo. Di ba? Sabagay, sasabihin ni Chis, wag mo nang pansin na ng kilay. Yung mga sasabihin ko na lang. Yun. Dahil dyan, umpisa na ho natin to. Kung tama doon i-base, pero based doon sa naging boto or decision ng House sa budget ng OVP, can you surmise from there na malamang-lamang na lumusot yung impeachment complaints? Ayokong pangunahan ang desisyon ng Kamara. At hindi ito pwedeng ibase sa naging desisyon sa budget ng OVP. Dahil political nga na proseso ito, nagsalita ang presidente at political head ng karamihan ng mga partido sa Kamara. So, kailangan din nilang timbangin yun at hindi pwedeng gamiting basehan yung naunang botohan. Lalo na't nagsalita na ang Pangulo kaugnay sa bagay na ito. Lagi sinasabi na magiging dahilan to ng pagkakawatak-watak, kapos kayo sa oras. But paano nyo, how can we hold the Vice President accountable dun sa paggamit ng confidential funds? Would it help na magsalita na siya, mag-explain na nga naman? Kasi paligoy-ligoy, sir, yung mga explanation Pamanhin pero hindi ko komentaryohan dahil bahagi daw yan, hindi ko pa nababasa, nung ilan sa mga alegasyon laban sa kanya na inihain sa Kamara. Papangunahan ko na yung pagsunod sa panawagan ko sa aking mga kasamahan na huwag magkomentaryo pabor o kontra o magbigay ng opinion kaugnay sa bagay na yan. Anak ng to. Kala ko bang independent thinker lahat kayo dyan? Di ba? Ano yan? Anong tawag nyo sa sarili nyo? Yung 24 Republic o
Kalimutan natin dapat sila, independent sila dyan. At dahil dyan, sa banat na yan, itong si ano pangalan nito? Jesus Escudero, dahil ayaw niya hong magkomento, paparinig ko na lang sa inyo ang banat nitong si Senator Jinggoy Estrada. Dapat ganito, merong paninindigan. Alam nila kung ano yung implication ng impeachment na yan. Pakinggan natin itong si Senator Jinggoy. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. Don't think so. I'll just keep mamunin. Kasi sinabi ko, I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father Teka, tignan nyo itong mama na to, hindi nagpakilay to. Pagka yung tipong meron kang dalawang bolang kristal sa pagitan ng yung hita, hindi ka magpapakilay, Brad. Ibig sabihin, tunay na tigas ganyan. Senator Jinggoy Estrada, tunay na tigas. Diba? Merong paninindigan, sasabihin niya yung gusto niya sabihin. Dahil alam niya na yun ang tama at makakabuti sa bansa. Anak ng Tokwa, Senate President, anong ginawa mo na yan? father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba ang buhay ng Pilipino? Wala naman. Kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na, worsen. Ngayon, napakalinaw ho niyan. Nakikita niyo ho ba nagpakilay yan? Kaya kayo, mga kababayan, pag kayang lalaki may kilay, mag-ingat-ingat ho kayo. Magiging utusan lang ho yan ng Malacanang. Kung anong gustong mangyari ng Malacanang, yun ho ang susundin ng mga yan. Hindi naman si Senate President Cheese. Pero ang alam ko, walang paninindigan yung mama na yan. Simple lang naman. Ang tanong dito, makakabuti sa bansa o hindi makakabuti yung impeachment? Kaya huwag nyo na kung pansinin to, ganyan lang ho talaga nito. Sabi nila, ba't ganyan naman daw yung damit natin? Wala ganyan ho talaga. Di ba? Ang tanong lang dyan, Senator Chis Escudero, makakabuti ba yan o makakapangit sa bansa, yung impeachment na yan? Laban dito kay Vice President Sara Duterte. Buti pa si Senator Jinggoy, meron ho siyang dalawang bolang kristal na sabihin na makakasama yan. Wala tayong mapapala dyan. Mapapabuti Pilipinas pagka tinuloy yan. Pero ikaw, di mo kaya kasi nga nagpakilay ka. Pero so dahil ito'y political process, pwede talaga itong madaliin yung proseso? Walang kinalaman ng pagmamadali sa political process. Gagawin namin ang tama at sa takdang panahon at sa tamang proseso ang bagay na ito kung mangyayari man dahil obligado kaming magbigay ng due process sa sino mang nililitis. RG and then Mav. Ay, microphone. Sir, when the intramurals, political intramurals began, nag-call ka for the easing or the escalation of tensions. Sa tingin mo ba napakinggan yung call mo na yon? Do you feel that nag-ease ang tensions in the last few days? Nag-ease man, marahil hindi naman dahil sa panawagan ko, dahil hindi naman involved o hindi naman mga aktor ang mga miyembro ng Senado o ako doon. Pero sa pananaw ko, at hindi dahil sa sinabi ko, yun. Sa pananaw ko naman ay oo, dahil kung titingnan mo yung mga nangyari dun sa mga sumunod na araw, medyo huminahon na rin ang ikalawang Pangulo, pinalaya yung mga dinitina. May naghain man ng impeachment, ito'y sumunod sa proseso at nagsalita ang Pangulo na hindi ito ang mahalagang dapat binibigyan natin ng pansin at tinututukan. Kung kaya't yung kanyang posisyon na hindi makakaganda sa ating bansa ang prosesong ito kung mangyayari sa panahong ito. Yun lang naman ngayon, ikaw, anong masasabi mo doon sa sinabi nitong si President Marcos ngayon? Hindi mo kaya, Brad, kasi baka pag nagkita kayo nitong si Kokak, yung champagne mo, maagaw na naman. Diba? Baka hindi lang champagne ang agawin sa'yo, yung pagiging Senate President mo. Dapat kasi, pagka tinanong kayo kung anong masasabi nyo, ito lang, nandun na tayo, nagaganapin nyo yung tungkulin nyo na binigay na mandato sa inyo ng saligang batas na kayo ang magsilbing hukom pagka napunta dyan yung article of impeachment. Ngayon, ang tanong dito, makakabuti o makakasama? Yun lang naman ang tanong dyan, Senator Cheese. Okay, Mav. Pero hindi ko sinasabing dahil sa akin yun na, ano na yun, nangyari na lang siguro.
Sir, gaano po kayo kakumpiyansa na should it reach the Senate, it will be an evidence-based process and not a political party thing? As the presiding officer, I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and given free, will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon, na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Anak ng tawa. Doon pa lang sa paggagather ng ebidensya ng anong tawag dito, ng bad government, nayurakan na ang pagkatao ni VP Sara. Doon pa lang sa paraan ng pangkukuha ng mga ebidensya at impormasyon na gagamitin nila para diyan sa impeachment complaint, binaboy na nila ang tanggapan ng pangalawang pangulo at yung kanyang mga tauhan. Ngayon sasabihin nyo, pag tatanggapin nyo yung mga ebidensya, dapat yung karapatan ng mga nitong si VP Sara o kung sino man mapuprotektahan. Hindi nga, sir. Totoo yan. Hindi naman, di ba? Bunutin ko kilay mo eh. Before Daniel, sir, ano yung gagawin nyo para wag maulit yung nangyari, nagkaroon ng pag-walk out yung prosecution panel? Naku. During ERAP time yun. Ano yung gagawin nyo to make sure na hindi yun nangyayari? Walang verdict, di ba? Walang nangyaring... Botohan ang nangyari doon. Bumoto ang impeachment court, hindi sumang-ayon yung mga prosecution. Kaya nangyari yun. Pero yung pagboboto, yung botohang yun at yung proseso sa pagboto, sinunod nila yung rules na impeachment court. Yung reaction na yun ay labas o hindi nasaklaw ng proseso ng impeachment. Okay. Daniel. Sir, good morning. Sir, yung mga senators, usually kayo nakikinig talaga kayo sa public opinion. And tingin nyo ba, sir, kung sakali lang dumating dito yung impeachment, malaking factor din yun? Dahil political process ito, dahil medyo batikan na ako, ika nga, pagdating sa impeachment processes, unang term ko pa lang sa Kamara. Alam nyo, bago mag-1998, bago ako pumasok sa Kongreso, noong 1998, hindi dahil dala ko yun, hindi naman nagagamit itong provision na to ng saligang batas, kung maalala nyo eh. This is what they would call a dead letter law noon. Nagsimulang gamitin ang impeachment 1998 muli, matapos ang 1987 Constitution. Bago nun, di naman ginagamit yan eh. May inihain laban kay dating COMELEC Commissioner Luz Tangcangco, kung naalala nyo. Sinimula ng isa pang impeachment laban sa dating ombudsman, tapos kay Chief Justice Davide, tapos kay Pangulong Estrada. Kay Pangulong Estrada, tapos kay Chief Justice Davide, biglang nagamit na palagi yun. Sa karanasan ko, siyempre palaging apektado ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado ng opinyon ng ating mga kababayan na kailangan nilang timbangin din naman siyempre sa katotohanan at ebidensya na ipepresenta na sabay-sabay natin mapapanood. Hindi lang naman sila eh. Pati kayo mapapanood dahil public hearing ito. At yung public opinion mababase sa ebidensyang lalabas. So hindi dahil gusto ko to bago nagsimula, ayaw ko to bago nagsimula, ay yun na yung dulo din nun. Nakita nating nagbabago yan. At pwedeng magbago depende sa presentasyon ng ebidensya at kung gaano nga ba kalakas ang ebidensya pabor o kontra sa isang akusado. Okay, before Nympha and Raymond, sir, since it is a political process, ano yung assurance? Pupunta ba tayo dun sa realistic naman at hindi na sir, malapit na. hypothetical tayo talaga. Sir, Okay. political process, ano yung assurance na magiging independent lahat ang mga senador bilang impeachment judge? Nakalagay sa rules namin. Walang outside forces na makaka-impluensya sa inyo. Nakalagay sa rules namin na bagaman ito'y prosesong politikal, hinihiling sa mga miyembro ng Senado ang tinatawag na political neutrality. At dinefine ang political Political neutrality. Saan yung political? Pag daw gagawin yung yung hearing, dapat merong political.
neutrality na hindi ito dapat maapektuhan ng iyong partido, paniniwala o pinanggalingang grupo bago nagsimula ang proseso. Maliwanag sa rules namin yon. At magsisilbing giya dapat yan sa aming lahat. So, during the impeachment trial, dapat ba yung mga impeachment judge walang kumakausap sa kanila from side of... Kanya-kanya na yun eh. Kanya-kanya na yun. Pero ang magiging payo ko siguro, kung may kakausapin man sila, siguraduhin nilang kakausapin na nila lahat. Pag kinausap nila si Juan, dapat kausapin na rin nila si Pedro. Kung wala silang kakausapin, hindi wala silang kausapin, nasa sa kanila yun. Para hindi sila mabahiran o mabigyan ng kulay. Pero kung magsisimula silang kumausap ng isang panig, dapat bigyan din nila ng pantay na pagkakataon yung kabilang panig na makausap din sila. Kahit sa mga kaso, Amerika man, sa Europa o sa ating bansa, hindi naman bawal kausapin ang huwes. Lalo na kung nagkataon lang na nagkita kayo. Basta bukas ka rin, makipag-usap kung nagkataon nakita din kayo sa anumang panig. Anyway, Nympha, and then Raymond, and then Camille. Ito realistic. Yan ang Realistic. maganda. Ano comment ako doon? Hindi ko wala akong alam doon. So, dun sa OVP budget, balik ko lang. Kasi isa Puro showbiz ka talaga. Yung update ngayon dito kay Maris. Nagsalita na si Maris. Wala tayong magagawa. Ganun ho talaga. Mapupusok eh. May pagka-gitarista. Hayaan nyo na. yung sa contentious issues, di ba, sa 2025 budget, pwede bang i-gauge doon sa magiging decision ng Congress yung posibleng kahinatnan ng pagpapa-impeach kay Vice President? Kasi Senate and House ang magde-decide doon eh. Hindi. Hindi naman pinagbobotohan yon at walang 2/3 doon. Walang 1/3 doon. Consensus ito para makapagpasa ng batas. Hanggat maaari, hindi ba, anumang desisyon ng Kongreso o ng Senado o ng Baikaman ay consensus ito. Hindi mo man nakuha lahat ng gusto mo, parte lamang, hanggat maaari consensus na lamang imbis na botohan. Huling option palagi ang botohan. Pero, sir, mag-gauge pa rin doon who's and how many are for the Vice President? Opinion at interpretasyon nyo na yan. Hindi ko titingnan ng gano'n yun. And then, sir, kailan kayo mag-uumpisang maghanda? Kailan yung dapat na mag-uumpisang maghanda ang Senate sa impeachment trial? Pag naihain na sa amin. Dahil pag naihain na sa amin, may proseso pa rin naman kami kailangan pagdaanan. Mga 2 hanggang 3 linggo yung prosesong yon. So may sapat na panahon. So until then, wala kayong movement, wala kayong meeting at all? Wala. Wala akong balak gawin yon bilang paghahanda dahil baka sabihin presumptuous kami, pinangungunahan namin, o may alam kaming hindi nyo alam. Parang judge lang naman yan eh. Hindi naman niya pwedeng i-assume na may kasong may sasampa sa kanyang korte. Gagalaw at action lamang siya pag meron na. In fact, when we started our respective terms in 2022, hindi naman, bagaman bahagi ng trabaho namin, hindi naman kami sumumpa bilang impeachment court judges kasi wala namang kaso. Gagawin lamang namin yon kapag may kaso na. At yon ang hudyat ng pagsisimula ng proseso. Pag na-file dito, ang unang-unang kailangan namin gawin ay sumumpa bilang judges ng impeachment court. At mula doon, magko-convene at pagpapasahan namin yung ilang sa mga isong natalakay natin kanina. Pero until filed, dun pa rin ninyo mag-gauge kung may panahon kayo o wala? O... Isa rin yun sa pagpapasahan namin, gaano kadalas ba to, kakayanin ba, paano ba yung schedule. Yung 3 weeks na binabanggit ko, sang-ayon yan sa mga prosesong kailangan namin gawin. Halimbawa, may bago kasing provision sa Rules of Court ngayon na kailangan bago makapagpatawag ng testigo, kailangan magbigay muna ng judicial affidavit. Para alam na magkabilang panig, mas mabilis, walang sorpresa. So wala yon sa impeachment rules namin, bagaman nakalagay doon na yung Rules of Court ay suppletorily applicable. So kung susundan namin yung prosesong yon, kailangan mo mag-issue ng summons, may 10-15 araw para sumagot. Pag sagot, pwede mag-issue ng reply, tapos magsusumite ng mga ebidensya at mga testigo. Yung buong proseso yon, humigit kumulang 1 hanggang 1.5 buwan yon mula nang iniso ang summons. So may sapat, bago pa magsimula yung actual na trial kung mangyayari yon. So may sapat na panahon na makapag-aral
ang mga miyembro ng Senado. Pero walang pumipigil sa sinuman na ngayon pa lamang ay Maganda. magsimula. Pero may mga informal na kayong pag-uusap? Wala. Informal? Wala din. None. Okay, si Raymond, and then Camille, and then back to Mav. Hello. Microphone. Bagong topic na tayo? Yun pa rin, sir. Yun pa rin. Sir, yung tanong Ito naman si Boy Kilay. Muna, nag-enjoy pa yung mga nagigipag. lang kasi, hindi naman kahit nasabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero, pag kasi first time na merong impeachment against the Vice President, paano yung succession, if ever, na mangyaring ma-impeach siya? Kaya yung mga politiko, no, ang hilig ho nilang galawin yung labi nila. Yung sipon niya, siguro sinisipon talaga. Pero yung labi, mahilig silang gumano. Pagka ba naging politiko ka na, lagi kang nag-i-smile lang gano'n. Sino ang pipiliin? Susundin ba Pansinin yung niyo lang line of mga succession? SP, sir. Sino magiging Hindi. VP? Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay na wala ang 1 at 2, sabay na wala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President, ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old, ang age requirement ng senator ay 30 years old, ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo. At nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May Senator bang below 40? Wala naman Wala. yata eh. So lahat So qualified. yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema. At nakita nating tumakbo ng maayos yun. No more Raymond. Camille. Yeah. Hello, sir. Good morning. Yes, Sir, Camille. kasi during the time of former President Estrada, kasama po si Chief Justice Davide na gumawa ng parang mga rules ng Senado noon before the impeachment proceedings. What steps will you take to ensure na yung trial na mangyayari, potential trial, I mean, will be parang may rules din and steps kayong as guidelines na susundin? Will it be the same na prior to the potential trials, magkakaroon din ba kayo ng meeting with the Chief Justice since kasama siya sa magiging proceedings po nito? No, hindi siya kasama sa proceedings na ito. Ayon sa saligang batas, magbe-preside lamang ang Chief Justice kapag ka Pangulo ang ini-impeach. Sino mang ibang opisyal na ini-impeach na mababa sa Pangulo, ang magpe-preside lamang ay ang taga-Pangulo ng Senado at walang papel na gagampanan ang punong mahistrado. Kaya nung kay dating Pangulong Estrada, naalala nyo, nandun si Chief Justice Davide. Nung si Chief Justice Corona ini-impeach, si Senate President Enrile lamang ang nagpe-preside. So, nakita na rin natin yun na nangyari. Okay, Mav. Pero para tiyakin na yung proseso ay sasangayon sa batas, suppletorily applicable nga ang rules of court. At yun rin nakasaad sa aming kasalukuyang rules. Yes. Baka may baguhin lang kami depende sa kagustuhan ng mayoriya ng impeachment court. Hindi ko papangunahan yun. Okay na kami yun. Okay. Sir, Ma'am. quick lang po. Sir, is there an option na mag-inhibit ang isang senador? Yes, karapatan nila yun, but ang pag-inhibit ay karapatan ng sinuman, but it is voluntary. Hindi ito pwedeng pagpasyahan sa aking pananaw, ha?
sa aking pananaw, hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato, hindi ito pwedeng pagpasahan ng mayoriya ng impeachment court. Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, di ba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag kami pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung maestrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba dun sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily, on his own, on her own. Sir, yung day-to-day impeachment trial, may oras ba yun o pwedeng one to sawa? Depende sa pagkakasundoan ng mayoriya. Mas gusto ko nga malaman kasagutan mula doon ay may oras pa ba kaming mabibigay para magtalakay ng mga makabuluhang panukalang batas na kinakailangan at pwede pa naming mahabol bago kami mag-adjourn. Walang pagbabawal doon sa impeachment rules at obligado kami mag-resume ng sesyon lalo na matapos ang recess. Kung hindi pwedeng mag-session din ang Kamara. Okay. About impeachment pa rin? Okay. At tungkol na sa ano? Sa mas exciting na mga bagay? Oo nga. Ayoko. Sir, yung postponement ng Talagang itong pagka matitinding mga bagay, iba talaga itong si Senator. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Yun ang gagawin na proseso kung sakaling mapunta dyan sa Senado yung impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. So Luis, mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan.